Hallelujah! Good evening po sa ating lahat at isa pong mapagpalang gabi sa lahat po ng mga nakikinig sa gabi nito. So before we start, let us pray. Lord, tinataas ka po namin, sinasamba, dakila ka sa lahat, Panginoon o God. Ikaw ang hari ng mga hari, Panginoon o God. And Lord, humihingi po ngayon, Panginoon o God, ng kapatawaran sa lahat po, God, ng aming mga nagawang kasalanan, Lord God. Linisin po niyang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon God, sa mga bagay na nagagawa po namin na hindi kaaya-aya sa inyong harapan. Ama, ikaw pong siyang patuloy na manguna sa gabing ito, Panginoon. Ikaw ang siyang patuloy na mangusap sa iyong mga salita, Panginoon God, at patuloy, O God, na babagong aming buhay, Panginoon. Hallelujah! Ikaw ang siyang patuloy na maitaas sa gawain ito, Panginoon. At ikaw, Panginoon God, ang siyang patuloy na mabigyan ng papuri at pasalamat, Ama. Ito pong aming samot dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Hallelujah! Welcome back po sa ating part 4 of our topic, The Journey Begins. And today, we are in chapter 3 of Mark. So, in this chapter, something very big happens in Mark 3. So, Jesus appoints his 12 apostles. Why is that so big? Isipin po natin. Jesus is amazing on his own. But he chose from the beginning to work through others. At dito po nag-start ang lahat. And nag-start po dito sa 12 na ginamit po ni Jesus to change the world. And Jesus is a driving force that changed the course of history. Siya po yung dahilan kaya po nabago ang takbo ng buhay po natin ngayon. Who moves the nation, who fought racism, established equality as human rights, restore and rebuild after disaster, gives health and riches, gives victory, passing the board exams sa mga students po na nag-take ng mga exams, then having their dream house or dream life sa mga tao po na nangarap at binigyan po ng buhay na gusto nila at bahay po na gusto nila, mga successful people. It is all because of Jesus. Si Jesus po yung nagbigay ng mga pagkain sa mga wala nang makain. Pinagaling yung mga taong may sakit. Jesus gives hope sa mga wala ng pag-asa. Well, kung hindi po kayo naniniwala that Jesus did all those things, I encourage you po na tanungin yung mga kakilala nating mga tao ngayon at sa buong mundo na nakakausap po natin. Yung mga successful people, yung mga nakapasa ng exam sa mga students at sa kung ano-ano pang mga tao. And ginagarantiya ko po sa inyo that mayroon pong isang pangalan na sasabihan nila, it's all because of Jesus. Isang pangalan po, that is Jesus. Praise God. Well, I'm not saying na Christians are only do-gooders. At hindi ko rin po sinasabi na Christians are only do-good. Marami pong mga hypocrites, marami pong mga self-righteous na tao, marami pong mga judgmental, marami pong mga greedy, and so many things na ginagamit the name of Jesus. But if you really know Jesus, that is according to His Word, those greedy, those hypocrites, those self-righteous people don't match the name of our Lord Jesus. Purihin po ang Diyos. Hindi po tayo mawawala. Hindi ka po, kahit sino po yung makausap mo or saan ka po mapunta, kung alam po ninyo ang salita ng Diyos, hindi po kayo mawawala. I remember po, dati, nung mayroon kaming inatinan ng aking asawa na isang church. And yung turo po nila is different po dun sa Word of God. Yun po yung gusto kong sabihin sa inyo na kahit saan ka mapunta, kahit ano man po yung kausapin mong tao, kung alam mo ang salita ng Diyos, hindi ka po mawawala. Kaya lagi pong sinasabi na importante na alamin po natin ang salita ng Diyos. Kasi yan po yung nagiging guide natin. Yan po yung nagiging direction natin patungo doon sa tama pong daan nating tutunguhin. Hallelujah. Pero pas po tayo sa mga taong ganon. Let us concentrate sa mga taong namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. I've seen a lot of people na binago po ng Diyos. They are generous, compassionate, at helping other people, at ginawa po nila yon in the name of Jesus. Purihin po ang Diyos na sa mga taong ito,
is, especially po ngayon, ang dami pong sa mga frontliners, ang dami pong tumutulong ng mga tao sa ating mga frontliners. They giving food sa mga kailangan po nila. Why? Because they do it in the name of Jesus. Purihin ang Diyos. And it was all started 2,000 years ago when Jesus started to preach the word. When Jesus started to preach the word of God and His 12 appointed apostles sa mga taong naniwala na sinabuhay yung salita ng Diyos, nakipaglaban para dito. And up until our generations po, kaya po natin nararanasan at nalaman kung gaano tayo kamahal ng Diyos. So it's our part po natin also to share the word of God. Hallelujah. Para generations to generations po is malalaman po nila or maintindihan po nila kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Purihin po ang Diyos. So as we read in Mark, Jesus was never a one-man show. He was all, and He is always about others, teaching others, and also be about others. Purihin po ang Diyos. And then here in Mark 3, malalaman po natin that Jesus teach us, works miracles, and shows compassion. Along the way, makikita din po natin that Jesus makes an invitations to a few disciples. Then follow me. Pero hindi lang follow me to heaven. Follow me to reach the lost. Yung mga tao nangangailangan ng kalinga ng ating Panginoon. Yung mga tao nangangailangan ng kapatawaran ng ating Diyos. Yung mga tao na nangangailangan ng pagmamahal ng ating Diyos and to love them. So kailangan po when Jesus said follow me, kailangan po nating i-share ang salita ng Diyos. Kailangan po nating i-preach, kailangan po nilang malaman ang salita ng Diyos. So in verse 13, Jesus went up to a mountainside and called to Him those He wanted, and they came to Him. He appointed 12 na maaring makasama niya, na maaring isend niya to preach para magkaroon ng authority to drive out demons. Then, well, they are more than 12 disciples, pero si Jesus He appointed specifically as apostles. Apostles had two meanings: to send one or messenger. Second is directly linked to Jesus. Hallelujah, na directly linked to Jesus, na mayroong koneksyon, na nagkakaroon sila ng band na kakaiba, kumbaga. So a disciples follow. Ito yung mga tinuturuan niya. And then sila yung mga students, kumbaga. So in verse 14, they have these 3 specific assignments for these 12. First, to be with Jesus before ministry. Before preaching or any kind of work, be with Jesus. So yun po yung tinuturo niya sa atin, na dapat before na mag-start tayo sa ating araw, or before the start of the day, kailangan pong kausapin natin ang ating Ama. Kailangan pong before na gumawa tayo ng mga bagay is tignan po natin yung kanyang salita. Hallelujah. Na kailangan magkaroon tayo ng koneksyon, ng matinding koneksyon sa ating Panginoon. Sabi nga po sa kanyang salita, He is the vine, we are the branches. Apart from Jesus, we can do nothing. So wala po tayong kayang gawin without Jesus. That is our life. Na the life with Jesus is gusto niya lagi tayong mayroong connection sa Kanya. Lagi tayong magkaroon ng kausapin natin siya bilang isang ating Ama. Para alam po natin, malaman po natin kung ano yung gusto niya sa ating buhay, kung ano yung plano niya sa araw na yan sa ating buhay, para hindi po tayo magkamali sa ating mga decision sa ating buhay. Hallelujah. That's what inside the church po, na kailangan po tayong dapat lagi is makita yung buhay natin bilang isang Kristiyano. And outside the church, dapat po makita lagi yung pagiging living testimony natin para sa Panginoon. Kaya importante po na bago magsimula yung araw is kausapin natin siya. Hallelujah. Be with Jesus before anything else po. Hallelujah. And second, to preach like Jesus, na lagi po niyang sinasabi, I came to preach. He sent His apostles to preach. The word is primary
and the ministry. So kailangan po nating maintindihan na kailangan pong mag-share tayo ng salita ng Diyos sa mga taong kakilala natin para na everyday na sa lahat po ng nakikilala natin, when you preach the Word of God, lalo pong maraming nakakakilala sa ating Panginoon at nalalaman po nila kung gaano sila kamahal ng ating Panginoon at ma-experience din po nila kung ano yung nai-experience natin with Jesus. Purihin ng Diyos. And third, the authority to drive out demons. Kumbaga, Jesus sent these people in the battle. Spiritual warfare kung tawagin. They will proclaim the kingdom of God dun sa territory ng enemy. So Jesus gives them and gives us the authority. So kailangan po nating malaman po natin kung ano yung authority natin with Jesus. Kailangan maintindihan po natin yon. And that is according to His Word. Kaya importante na malaman natin lagi ang salita ng Diyos para mayroon po tayong panlaban sa kaaway. Mayroon po tayong i-declare o ipoproclaim sa kaaway. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. At isa po sa mga nalaman ko dito sa Mark 3 ay yung mga 12 na pinili ni Jesus. At makikita po natin dito, start sa verse 16, sabi niya, Simon, to whom to give the name Peter, James, son of Zebedee, and his brother John. To them he gave the name Boanerges, which means son of thunders, Andrew, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James, son of Alphaeus, Thaddeus, Simon the Zealot, and Judas Iscariot, who betrayed him. At dito po is may nalaman ako that these 12 disciples na isasend ni Jesus to change the world is they are the people, they are the ordinary people na may iba't ibang ugali, na may iba't ibang pinaglalaban kumbaga. So makikita rin po natin when you read the Bible na meron din po silang pagtatalo. At hindi lang po palagi, madalas po silang nagtatalo. At may pagkakaiba po sila. Like Simon the Zealot with Matthew the tax collector. Zealot is revolutionary. Kumbaga, he is anti-Romans. Together with the tax collector na si Matthew. So tax collector sila po yung mga tao ng mga Romans. Bartholomew, he is a pure-hearted na hindi ko po ma-imagine kung ano yung ginagawa niya on Matthew's party. Or Peter with Thomas. Peter na malakas ang loob na laging sumubok lagi. Then I remember dun sa bangka, kung nandun po tayo na sa pagkakataon na yon, kung isipin po natin together with Thomas, Thomas is a realist. Doubters, kung baga realistiko. Hallelujah. And kung isipin po natin nung naglakad po siya, pwedeng sasabihin ni Thomas na alam niya na hindi siya makakalakad sa tubig. Pero ang sagot naman, kung ako si Peter, isasabihin ko yes, pero at least sinubukan ko. Yun yung mga bagay na nalaman natin na may iba't iba po silang pag-uugali. Why? Nakakagulat po dito, bakit po pinagsama-sama ni Jesus yung mga taong ang dami nilang conflict sa isa't isa. At ginawa niya yon sa mga apostles niya at sa atin. Why? Para po mag-grow po tayo. Turuan po tayo ng pagpapakumbaba. To teach us to have patience because love is patient. And to teach us yung tunay na pagkakaisa. Because unity in Christ is so much greater kaysa yung mga pagkakaiba nating lahat. At higit sa lahat, I think Jesus did it para makita ng buong mundo kung gaano or kung ano yung difference po ng bawat isa kung tayo ay namumuhay para sa Panginoon. Hallelujah. Kaya wag po tayong magugulat when you enter inside the church is may mga conflict po ang bawat isa. Hallelujah. Kasi sabi nga po niya sa Corinthians na if anyone is in Christ, I am now a new creation. The old has come, the new is here. Purihin po ang Diyos. So, sa mga bagay po na may pagkakaiba tayo, doon po nakikita yung kabutihan ng ating Panginoon. Because we embrace the love of God. Hallelujah. Na sa kabila po ng mga difference po natin, yung mga pagkakaiba po natin sa kabila ng mga conflict ng bawat isa is
ini-embrace po natin yung salita ng Diyos, yung Word of God, the love of Jesus. Purihin ng Diyos. So, tignan po natin sa Acts 4:13. When they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished and they took note that this man and had been with Jesus. Praise God. So, ito po yung sinasabi ko kanina na saan man po kayo pumunta, saan man po kayo lugar na mapunta, ano man po yung kausap nyo or sino man po yung kaharap nyo, makikita at makikita kung sinasabuhay po natin ng totoo ang salita ng Diyos. Like Peter and John. Manonotice po ng mga tao na ikaw ay para sa Panginoon. Even you as a Christians, kung kausap po ninyo yung isang tao, madidiscern po ninyo na iisa po kayo ng Espiritu, the Spirit of Jesus. Purihin po ang Diyos. So, God is good sa isang katulad po natin na ordinary people like Peter and John na ginamit ni Jesus in His kingdom to share His word. Marami pong mga churches na iba't ibang pangalan, pero there is one name na tinataas natin, that is Jesus. At bakit ginagawa po natin iyon? Kasi si Jesus hindi lang po niya sinabi to help, but Jesus sinabi po niya, follow me. He is a God model. He sacrificed His life for us, kagaya ng mga 12 na pinili ni Jesus na naging close sa Kanya. Kailangan din po nating maging close, magkaroon ng connection sa Kanya. Kasi the more na nakikilala po natin si Jesus, the more na nagkakaroon po tayo ng matibay na connection with Jesus according to His Word. Kaya kailangan po nating alamin, magbasa lagi ng salita ng Diyos. Because the more you read and apply His words, the more na nagiging kamukha natin ng Panginoon. Remember, nung hinuhuli si Jesus ng mga Roman soldiers na hindi nila alam kung sino si Jesus, na kailangan pang halikan ni Judas, na hindi nila nakikilala kung sino si Jesus. One reasons po is because of the connections na mayroon yung mga 12 apostles in Jesus. Kasi po kung isa po kayo, kung mayroon po kayong matibay na connection, iisa na po kayo ng galaw. Iisa po kayo ng sinasabi. Your actions. And minsan, nagiging kamukha mo yung isang tao sa sobrang close nyo po sa isa't isa. Pansinin po ninyo, yung best friend po ninyo or yung taong lagi nyong nakakasama, minsan napapansin ng iba na tinatanong nila kung kaano-ano yung isa't isa kasi nagiging magkamukha na po kayo. Praise God. Na like yung mga 12 apostles in Jesus, sa sobrang connection, sa sobrang band po nila, sa sobrang dikit po nila sa isa't isa, hindi po nila alam kung sino si Jesus. Yun po yung gustong mangyari sa atin ng Panginoon, na yun po yung masarap na gawin po natin, na when we read the Word of God, mas lalo pong nalalaman natin yung bagay na gustong mangyari sa atin ng Panginoon. At yung the way na magsalita ang Diyos, the way na yung action ni Jesus is magiging ganun din po yung action natin. Praise God. And sometimes po, we are too emotional. May mga bagay po tayo minsan na sobrang nakafocus tayo sa ating emotions. Like sa problema, like sa mga blessings. We often nakakalimutan natin kung sino yung nagbibigay ng pagpapala. Kung sino nakafocus tayo dun sa malaking problema. Dapat po is lagi tayong mag-focus sa salita ng Diyos at kung sino ang Diyos sa buhay po natin. Praise God. Remember, pag ang isang tao na palagi mong kasama, na mas nalalaman po natin kung ano yung gusto niya habang tumatagal. Nalalaman po natin kung ano yung ayaw niya at saka gusto. Naalala ko po nung ako'y nagbabarko na yung first day po ng aking mga guests, nagpapakiramdaman kami kung ano yung gusto niya, na kailangan mo pang tanungin ano yung gusto niya, ano yung ayaw niya. Pero along the cruises na everyday is nalalaman mo na kung ano yung gusto niya, isang galaw pa lang niya, alam mo nang basahin.
Same truth applies with Jesus. The more na lumalapit tayo with Jesus, the more na nalalaman po natin kung ano yung gusto niya sa buhay natin at ayaw niya. At nagiging living testimony po tayo sa lahat ng mga nakakakita sa atin because they saw different sa buhay po natin. They saw Jesus in our life. Yun po yung masarap na kahit hindi mo sabihin na ikaw ay isang Kristiyano, nakikita po nila sa ating buhay ang pagiging isang anak ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. So dito ko na po tatapusin ang gawain ito. Pagpalain po ang lahat ng mga nakikinig at nawa po ay nakatulong po ang salita ng Diyos sa gabing ito. Praise God po at tayo po ay manalangin sa ating pansarang panalangin. Panginoon, salamat sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon God, sa naibahaging iyong salita, Panginoon. Alam po namin at naniniwala kami na ikaw ang siyang nangusap sa bawat isa. Ikaw ang siyang patuloy na manguna sa amin at patuloy, O God, na mag-mold sa aming mga puso, sa aming mga buhay, Panginoon God, according to your words, Lord God. At tulungan po ninyo kami, Panginoon, na patuloy na mag-concentrate sa kung sino ka sa aming buhay, hindi po sa mga bagay na nakaka-distract para sa amin, Panginoon, O God, sa aming pananampalataya. But mag-concentrate po kami according to your words, Lord God. Purihin ka, pagpalain ka, Panginoon. Ito pong aming samot dalangin sa tanging pangalan ng anak na si Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless po sa ating lahat. Purihin po ang Diyos.